Maulan at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yay! Good morning sa kabila po ng matinding ulan. Maraming salamat sa Panginoon at tayo po idinako sa kanyang tahanan. Amen. Alam ko marami po ang nahihirapang tumungo sa church but praise God. Kayo po ay kasama pa rin natin on-site. And sa ating po mga kapatid sa online, thank you for joining us today. Masaya po kami na makasama kayo dahil alam nyo, pag ang mga anak po ng Diyos ay nagsama-sama, talaga naman, damang-dama po natin ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Amen. So pwede po ba ninyong batiin ang inyong mga katabi? Sabihin nyo, you are greatly blessed and highly favored. Sige nga. You are greatly blessed and highly favored. Mahirap ba yung English? Tagalogin natin. Kayo ay pinagpala na ng Diyos. Amen. At binabati natin lahat ng mga kasama natin online. Welcome po sa Solution Grace Church. And my name is Laverne Duhot. Kami po ay matatagpuan sa Unit 114E para po sa mga nanay natin kung kayo po ay nahihirapang pumanik ng mga hagdan. Kapag kayo po ay nag-church po sa amin, wala na pong kailangang hagdan. Kami po ay nasa ground floor. Unit 114E, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. Tia Maria Sarao Building pala. CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. Kami po ay nasa gilid lang ng, anong pangalan itong mall? Vista Mall. Yan, sa may all day. So, papasok po kayo kung magagaling kayo sa Pote Alabang Road, pasok lang kayo sa may PhilAm. Yun, matatagpuan nyo na po kami. At maraming salamat po once again for joining us today. Napakaganda po ng pag-uusapan natin. Tayo po ay nasa last part na, o nasa last Sunday na ng Mayo. And next week, I believe it's Saturday, yun yung first day ng June. Kaya siguro nararanasan natin ang tag-ulan na. No? At salamat sa Panginoon sa kabila ng mainit na panahon. Unti-unti nang lumalamig. Pero yung tubig namin kanina, mainit pa rin eh. Mainit pa rin, oo. At nawalan kami ng kuryente for din siguro, almost 1 hour. Hindi naman ganun kalakas ang ulan, pero salamat sa Panginoon, niresume niya yung aming kuryente. Kaya muntik madelay si Arian eh, kailangan niyang magplansya pa ng buhok. Kailangan namin magplansya ng buhok. Ganun talaga, pag may di ba? So, kumusta yung mga kapatid natin? Kuya Albert, mga tiga Batangas ba sila? Laki po ng farm. Ay, sa farm din kayo. So, mga pamangkin mo sila? Ang mga kaibigan, hello. Mamaya ako natatanungin ang mga names ninyo. Welcome dito sa Lunsod ng Las Piñas. And of course, Ate Del. Hello, Ate Del. Salamat for joining us. At ang ganda na pag-uusapan natin still, nandito pa rin po tayo sa pag-aaral kung sino ba talaga ang banal na spirito para maging intimate po tayo sa banal na spirito. At kapag nakilala mo ang banal na spirito, magkakaroon tayo ng kakaibang pagsipat sa ating pang-araw-araw na buhay. Kasi maraming mga mananampalataya sa ngayon, hindi nila minamaximize ang kapangyarihan ng banal na spirito. And today, nagagalak po ako dahil binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na patuloy po natin pag-usapan ito. At paglipas nitong buwan na ito ay meron tayong bagong topic na pag-uusapan. At ngayon po, isasamantalahin natin ang mayamang kapahayagan sa atin ng Panginoon. At tayo po muna ay dumulog at manalangin para po sa ating pag-aaral. Muli po, Ama, maraming salamat dahil kayo po ay nagbibigay sa amin ng isang napakagandang kalayaan na kung saan, Panginoon, sa aming bansa ay patuloy po namin na i-enjoy ang kalayaan ito. At dalangin ko po na ito po ay aming samantalahin. Nang sa gayon ay patuloy pong mapagyaman ang aming mga kaluluwa at makilala pa ng lubusan ang iyong nananaga ng pag-ibig at pagmamahal para sa amin. O Diyos, gamitin niyo po yung lingkod sa umaga pong ito. Maging maayos at malinaw ko po maipahayag at mailahad ang yung mensahe na sadya ng kamangha-mangha at ito po ang magbibigay ng kabusugan sa aming kaluluwa at magbibigay din po ng kalusugan, Panginoon, at para pawiin ang lahat ng mga alinlangan, pagdududa. Salamat, Panginoon, sa iyong salita, sa iyong biyaya na sadyang mapagpadaya. Ito po aming panalangin at kami po ay nagpapasalamat na ngayon pa lang sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen at Amen. So as promised, ay pag-uusapan po natin still about the Holy Spirit.
At ang ating pong message for today, it's entitled, Simply Believe and Receive. Simple lang po yung pag-uusapan natin. Kaya po meron tayong pasimula pa ng simply. Pag sinabing simple, hindi complicated, di ba? Sa Tagalog ay simple. Simple. Simple lang. Kailangan mo maniwala at tumanggap. Ang ganda ng title natin, Simply Believe and Receive. And dito po sa church natin, FYI, para po sa mga baguhan natin kasama, ang pangalan po ng church natin ay Solution Grace Church because we're looking for solution for our soul. Kaya po nilaro namin yung pangalan ng church natin. Merong U, S-O-U-L-U-T-I-O-N. Because we believe in this church na bilang mga mananampalataya, wala na pong problema sa inyong mga spirito. Ang binubusog na lamang po natin at feed natin ng tamang mensahe ng Ebanghelyo ay yung atin pong kaluluwa. Sabi ng Romans chapter 12 verse 2, do not be conformed to this world. Huwag daw po tayong sumang-ayon o sumabay sa agos ng mundong ito. Do not be conformed to this world but be transformed. Magkaroon daw po tayo ng pagbabago by the renewing of our minds. Yung mind po natin, yan po ang main faculty ng kaluluwa. Ang kaluluwa natin ay binubuo ng 3 bahagi. Isipan, damdamin, at kalooban. Bakit kailangan natin punuan ng tamang kapahayagan o tamang mensahe ang ating kaluluwa? Sabi pa ng talata, still with Romans chapter 12 verse 2, that we may know what is that good, acceptable, and perfect will of God. Nang sa gayon ay malaman daw po natin kung ano yung wasto, ano yung kalugod-lugod, at yung sakdal o yung perfect will, sakdal na kalooban ng Diyos para sa atin. So kapag nalaman natin kung ano yung wasto, ano yung kalugod-lugod sa kanyang harapan at ang kanyang sakdal na kalooban, may enjoy po natin ang buhay natin sa mundong ito. Yun po ang kaibahan ng isang mananampalataya. That's why we go to church. That's why we listen to Bible study. Kasi yun po yung sa pamamagitan ng Diyos para magkaroon po tinatawag na transformation by the renewing of your mind. So every time you come to church, may mga duda tayo in the past. Meron tayong pag-aalinlangan about the Word of God. Dito po, trabaho ng mga pastor na kagaya ko, sa biyaya po ng Panginoon ay lilinawin yung mga mali nating kaisipan, mali nating pagkakilala sa Diyos. Ang tawag po dito, kapag tayo pinagkaroon ng tamang paniniwala sa Diyos, the Bible calls it faith. It's having a good opinion about God. Kasi kapag tayo po merong tamang pananaw at pagkakilala sa Diyos, lumalago yung ating pananampalataya. Alam natin na napakabuti ng Diyos. Hindi lang natin sinasabi sa ating mga labi that God is good all the time and all the time God is good. Kasi marami akong kakilala pag may mga problema na kinakaharap itong mga kapatirang ito, napapatanong sila, is God really good? Pero sa panahon na sila po ay matiwasay at walang problema, doon sila sigaw ng sigaw. God is good. Pero pag may problema na, napapatanong, is God really good? Pero kapag kilala natin ang Diyos, at kilala po natin kung paano kumilos ang banal na Espiritu, at nang lahat pong na ito ay na-i-enjoy po natin because of what Jesus has done on the cross, talaga namang God is good all the time. And all the time, God is good. Yun. So, nagiging malinaw sa atin kung bakit natin binabanggit ang mga katagang ito. And of course, sa atin pong church, we start our conversation na ating pag-aaral sa isang question. And as promised, tayo po ay nasa pag-aaral pa rin ng banal na Espiritu. So ito po yung ating question for today. What's the difference between the Holy Spirit and the spirit of the world? Sa mundo pong ito, meron pong kumikilos sa Espiritu at ang mundo pong ito, for your information, ay nasa ilalim ng pamamahala ng kadiliman. Yun ang totoo. Yun ang katotohanan. Kaya po, ang paanyaya ng Diyos, tanggapin po ng tao ang kanyang bugtong na anak para kapag tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo bilang iyong Panginoon na tagapagligtas, bagaman ang mundo pong ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasamaan, ng kadiliman, wala siyang karapatan na saktan ka. At binibigyan mo na ng karapatan ng Diyos para iligtas ka. Pero kapag hindi niyo po tinanggap ang paanyaya ng Diyos at tanggapin si Kristo, ang kanyang bugtong na anak, bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, kapag sinaktan ka ng hari ng mundong ito, which is of course Satan himself, since hindi mo binigyan ng karapatan ng Diyos na iligtas ka, hindi po pwedeng makakilos ang Diyos. Wala siyang kapangyarihan o kakayahan kumilos, pero hindi mo siya pinahintulutang kumilos, kaya hindi po niya
pwedeng protektahan ng isang kagaya mo na walang relasyon sa kanyang bugtong na anak. Dahil nire-respeto po niya ang inyong mga desisyon. Pero sa mga nagdesisyon na tinanggap ang Panginoong Hesukristo, talaga naman, buong kapangyarihan po ng Diyos, mararanasan po ninyo ang pagliligtas sa inyo. Amen. Gaya pa ng sinabi ko kanina, binahagi kong talata, Isaiah 54 verse 17, that no weapon formed against you shall prosper. Even though the weapon of Satan is already formed, but it will never prosper against you. Sa Tagalog, kahit na yung armas si Satanas ay gawa na, pero hindi po ito mananagumpay laban sa inyo. Hindi ba good news yun? Amen? Amen. Kaya po meron tayong ibang mga kakilalang tao at marahil nababalitaan na ang lakas-lakas, no? Pero itong taong to walang relasyon sa Panginoon. Maya-maya lang nabalitaan mo, biglang namatay. Yun po ang delikado. At pag sila po ay namatay na walang relasyon sa Panginoong Hesukristo, hindi niya nakilala ang Diyos na sobrang napakabuti. Hindi niya alam kung ano yung mga tinapos na gawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. At hindi niya rin kilala kung sino ang banal na Espiritu. Yun ang pinakakawawang tao kapag siya po ay lumisa na sa mundong ito. Pero praise God, kayo po ay naririto para makilala ang banal na Espiritu. So kilalanin po natin, anong kaibahan ng banal na Espiritu na siyang nananahan sa atin po mga born-again spirit, tayo mga mananampalataya. At ano naman ang kaibahan niya sa Espiritu ng mundong ito. So yun po yung naisin kong ipakita sa inyo na kapag kayo po ay nasa piling ng Panginoong Hesukristo, sobrang pinagpala po kayo. Kaya nga po ang sinasabi ko sa inyo kanina pa, mainam po na pinapaalalahanan nyo inyong mga sarili. You are not just blessed, but you are greatly blessed and highly favored. At makita po natin ano yung kaibahan natin sa mga taong wala pa Espiritu ng Diyos. At kapag wala pang Espiritu ng Diyos sa kanilang mga Espiritu, sila po ay nasa ilalim ng Espiritu ng mundong ito. So today, by the grace of God, through the Scriptures, we would see the difference between the Holy Spirit and the spirit of this world. So, ready na po ba kayo? So, kilalanin muna natin, sino ba ang banal na Espiritu? Who is the Holy Spirit? The Holy Spirit is the third person of the Trinity. It's the Spirit of God who remains active and manifests God's power and presence in the life of every believer today. So, tayo po, kaya talagang nakikita natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. It's because the Holy Spirit indwelling our born-again spirit. So, you have to be conscious that the Holy Spirit is in us today and forevermore. Naniniwala ba kayo? Pastor, hindi ko nararamdaman eh. Yun nga po yung kanta natin kanina, even though we don't see it, but God is working in us. Even though we don't feel it, He's still working in us. Kaya po pinapairal natin sa buhay natin bilang mga mananampalataya ay pananampalataya. Hindi natin nakikita, hindi natin nararamdaman, but we believe. Because you already received the Holy Spirit. And the Holy Spirit is in us. So sa araw pong ito, kikilalanin po natin ang banal na Espiritu still. John 16 verse 7 tells us, nevertheless, si Jesus po ang nagsasalita po dito for your information. Sabi niya, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper, yung helper po dito, it's the Holy Spirit, will not come to you, but if I depart, I will send him to you. And as we all know, ang Panginoong Hesukristo po 2,000 years ago, after po ng kanyang ministry sa lupa, He ascended to heaven at sabi niya doon, kapag siya po'y umalis, magbe-benefit po tayo dahil ipinadala po niya ang ating kaagapay, ang banal na Espiritu. Sa wikang Griego ay Parakletos, alongside the helper. Hindi kayo iiwanan ng banal na Espiritu. Amen and amen. Alam niyo po, kung babalikan natin ang kasaysayan ng mga disipulo nung umakyat na po ang Panginoong Hesukristo sa kanan ng Diyos, na ibinigay na po ng Diyos ang banal na Espiritu nung sumapit ang araw ng Pentecost. Napapakinggan niyo ba yung word na Pentecost? Sino dito napakinggan na yung word na Pentecost? Pag sinabing Pentecost, it's 50 days. Sa Old Testament, 50 days makalipas nang ipinahid ng mga Israelita yung dugo ng mga lamb sa doorpost at saka sa lintel ng kanilang mga pintuan. Naalala niyo yung bisperas ng paglisa ng mga Israelita mula sa Ehipto patungo sa Promised Land? So mula nung ipinahid nila yung dugo ng hayop na ito, bumilang ka ng 50 days, nandun sila sa Mount Sinai. Yun po yung the first Pentecost. And after 50 days, the law was given. Nakamit po ng mga Israelita yung kautusan. The law was given through Moses.
At ibinigay po ito sa ibaba ng bundok Sinai. Sa panahon naman po ng bagong kasunduan ng purong biyaya, when the Pentecost had fully come, ito naman po bumilang ka ng 50 days after po na ipako ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Dahil doon po sa krus ng Kalbaryo, the blood of Jesus was shed on the cross. So may dugo pa rin parehas, no? Sa Old Testament, ipinahid doon sa doorpost and lintel. It's a picture of the cross. So bumilang ka ng 50 days under the new covenant. Nung ipinako ang Panginoong Hesukristo, tumigis ang kanyang dugo sa krus. Bumilang ka ng 50 days, ibinigay ng Diyos ang kanyang espiritu. This time, hindi na sa Mount Sinai, sa Mount Zion. Kung ang Mount Sinai ibinigay ang kautusan sa ibaba ng bundok, dito naman ang mga disipulo habang naghihintay at mga mananampalataya sa banal na espiritu, ibinigay sa kanila doon sa Mount Zion. Hindi po sila nasa baba ng Mount Zion. Sila po ay nasa taas ng Mount Zion. So ang laking kaibahan, no? Sa lumang kasunduan ng kautusan, ibinigay ang kautusan sa ibaba ng Mount Sinai. Pero sa bagong kasunduan ng purong biyaya, ibinigay ng Diyos ang kanyang banal na espiritu sa itaas ng Mount Zion. Kaya po pag inyo pong sinisipat ang napakaganda mensahe ng Ebanghelyo, ang lumang kasunduan ng kautusan, hindi po ito ang Ebanghelyo. Kaya po ito po ay kumakatawan sa lumang kasunduan ng kautusan. Samantala, sobrang pinagpala po ang mga kapatid natin. At alam niyo po ba, nung ibinigay ng Diyos ang kanyang banal na espiritu, itong mga disipulo na dating duwag, di ba nung ipinako ang Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, isa lang ang nakasama niya sa kanyang harapan, si John lang, yung kanyang mga disipulo. Yung isa, nagpatiwakal, si Judas. Kilala niyo po si Judas, yung mga hindi nagbabayad daw sa jeep. Tapos, yung mga disipulo ng Panginoon, nangawala, natakot sila. At si Apostol Pedro, ipinagkanulo pa niya ang Panginoong Jesus. Ang kaibahan lang, hindi siya nagpatiwakal, hindi kagaya ni Judas. So nangawala po itong mga to, naging duwag. Hindi sila mga atapang-atao. Pero nung ibinigay ng Diyos ang kanyang banal na espiritu, alam niyo, pinangunahan sila ni Pedro. Itong taong ito na ipinagkanulo ang Panginoong Hesukristo, bigla siyang tumapang. You know why? Because the Holy Spirit was given by God at tinanggap po ito ng mga disipulo ng Panginoon. Basahin po natin ang patunay kung ano po ang pinakita ni Pedro kung paano siya naging matapang ng kanila pong tinanggapang banal na espiritu. Acts chapter 2 verse 14. But Peter, standing up with the 11, raised his voice and said to them, isipin mo talaga namang nilakas pa ang boses. Kakaiba nung siya po ipinagkanulo niya ang Panginoon. Tuloy po natin pagbasa. Men of Judea, sabi niya, and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and heed my words. Alam nyo, sa tapang po ng mga disipulang ito sa panguna ni Apostol Pedro, ang dami pong naligtas ng mga nakapakinig na Ebanghelyo noong panahong yun. In Acts chapter 2 verse 41, then those who gladly received His word were baptized. So hindi lamang po sila tumanggap sa Panginoon, nagpabautismo pa. And that day, about 3,000 souls were added to them. So 3,000, just that single day, 3,000 ang mga naligtas, tumanggap sa Panginoong Hesukristo. So nakita niyo po, when the Pentecost had fully come, mula po sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, nung tumigis sa kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo, bumilang ka ng 50 days, narito sila sa Mount Zion, naging matapang sila ang mga disipulo sa pangunguna ni Apostol Pedro. At sa kanyang pangangaral, kasama ng mga disipulo, 3,000 got saved. Pero, nung first Pentecost that happened, nung sila po ay, di ba, bisperas mula sa Ehipto, bago sila tumungo sa Promised Land, actually, hindi pa sila nakarating sa Promised Land. So, nung ipinahid po ang dugo ng lamb sa doorpost and lintel, bumilang ka ng 50 days, ibinigay ang kautusan sa Mount Sinai. Alam niyo po ang kaibahan dito? 3,000 naman ang mga nangamatay. Ang galing ng Bible, Tingnan po natin ang kasaysayang ito in Exodus 32 verse 28. So the sons of Levi did as Moses instructed, and about 3,000 men of the people of Israel were killed that day. So when the law was given, 3,000 died. Under the new covenant of free grace, when the Pentecost had fully come, 3,000 got saved. Tingnan niyo po
Sabi ng Biblia in John 1:17, for the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. For the law was given through Moses, the servant, but grace and truth came through Jesus Christ, the Son. Ang nakakalungkot po, maraming churches today still, umabalik sila kay Moses. Mas superior si Jesus. At meron na pong bagong kasunduan. Sa ilalim po ng pamamahala ni Moses, do you remember what was the first miracle of Moses? Water turned into blood. Naalala niyo yun sa Egypt? It's a picture of mourning and death. That was the first miracle of Moses. Water turned into blood. And what was the first miracle of Jesus? Doon po sa wedding at Canaan. Water turned into wine. It's a picture of life and celebration. Ang laking kaibahan, ano? So sa panahon ni Moises, puro kamatayan. When the law was given, 3,000 died. But sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo, buhay ang nararanasan ng tao. Amen? So marami pong churches today, nandito pa rin kay Moses. Dapat po dito na tayo kay Kristo Jesus because nasa dispensation na po tayo ng biyaya. Paano nangyari yun, Laverne? Because of what Christ has done on the cross. Ang mensahe po ng Ebanghelyo, ang mensahe po ng purong biyaya ng Panginoon Jesucristo was established upon the death of Christ on the cross. Kaya po yung lumang kasunduan ng kautusan, pasuna po yun according to Hebrews 8 verse 13. Nasa Bible po niyo yan. Amen. So, nasusundan niyo po ako mga kapatid? Amen? So talagang makita po natin ang ganda ng mga ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. So for the law was given through Moses. Moses is just a servant of God. But grace and truth came through Jesus Christ. Yung pong law was just given by God through Moses. But grace and truth came. So yung grace and truth, He's a person. Dumating si Kristo. Aba, talaga napaka-personal that Jesus came for you and for me. Amen. Di po ba napakabuti ng Diyos? Now, tayo po mga mananampalataya, tayo mga preachers, if you want to be sufficient, dapat ang ipinapangaral po natin ay yung new covenant of pure grace. Sabi po ng 2 Corinthians 3 verse 6, who also made us sufficient as ministers of the new covenant. So dapat, bilang mga pastor, and I'm talking to the pastors, marahil kayo po ay nanonood sa inyong mga tahanan. O nasa church yung iba, meron tayong nababalitaan eh. Yung iba nasa church nanonood eh. Sa ibang mga online eh. So I pray, kung gusto niyo po maging sufficient na ministers ng Panginoon, you have to preach the new covenant of pure grace. Sabi ng talata, not of the letter, but of the Spirit. So dapat ang pinipreach natin, it's all about the Holy Spirit. Why? Because the letter kills, but the Spirit gives life. Noong araw, nung binasa po ito sa aming dating church, hindi ko talaga naintindihan yung talatang ito. Tapos ginamit, yung pala mali yung pagkakagamit ng konteksto. Ginamit ng aming tagapagpahayag, ng aming pastor. Sabi niya, kapag kayo po itinitext ng inyong mga kaibigan, sumagot naman kayo. Kasi pag hindi kayo sumagot, the letter kills. Pag sumagot kayo, the Spirit gives life. Sabi ko, lalim nun ah. Yung ba yun? Ang tawag po doon ay hindi tama sa konteksto. So, ibig sabihin yung mga pasintabi po, pasensya na po kayo, wala ko ibig sabihin dito sa mga tinetext na hindi sumasagot. Sino dito mga tinetext na hindi sumasagot? The letter kills. But the Spirit gives life. Well, maganda naman talagang paalala po kapag mayroong nagtitext po sa atin, pag may question mark, naghihintay ng sagot. Unless lang marami tayong ginagawa po, ano? Pero hindi po yun ang sinasabi ng talatang ito, for the letter kills, but the Spirit gives life. And then sabi ko, Lord, give me a revelation about this verse. Ano ba talaga ang sinasabi po ng talatang ito? Tignan niyo po. Once again, tayo mga mananampalataya, tayo mga preachers, mga pastor, mga bishop, mga evangelist, if you want to be sufficient as ministers, you have to preach the gospel. Ano yung gospel? It's the new covenant of pure grace, not of the letter. Now, alamin natin, ano yung letter na tinutukoy ng talatang ito? But of the Spirit. Bakit hindi letter? Because sabi nung talata rito, for is because the letter kills. Nakamamatay daw. But the Spirit gives life. Na kung babalikan po natin, pinag-usapan natin kanina, sa panahon ni Moses, when the
first Pentecost happened at ibinigay pong kautusan sa foot of Mount Sinai, 3,000 died. But sa panahon po ni Jesus, from the cross, 50 days, and the Pentecost had fully come, nung nangaral po sila Apostol Pedro, doon sa Mount Zion, 3,000 got saved. So anong kinalaman po nitong talatang ito dito sa mga pangyayaring aking inilalahad po sa inyo? Now, alamin natin. See the big difference. The Ten Commandments were given during the first Pentecost. The Holy Spirit came, Pentecost had fully come sa Acts chapter 2. Now, 3,000 died when the Ten Commandments were given. Samantala, when God gave His Spirit sa mga believers, 3,000 got saved. May mga verses po yan. So ano po ibig sabihin ng Panginoon dito na maintindihan po natin? Na kung gusto nyo mabuhay, dito tayo dapat sa magpasailalim sa bagong kasunduan ng biyaya. Pero kung gusto nyo mamatay, simple lang, dito kayo sa kabilang panig. Sa ilalim ng lumang kasunduan ng kautusan. 2 Corinthians 3:6b. Now, ito yung sagot. For the letter, that's referring to the Ten Commandments, kills, but the Spirit, referring to the Holy Spirit, gives life. Now, nung pong ibinigay sa first Pentecost, sa Mount Sinai, ano pong ibinigay sa kanila? 10 kautusan. Actually, hindi lang yung 10 kautusan. Kasama po yung 603 na Levitical laws. Now, doon sa panahon ng mga disipulo, nung bumaba ang banal na Espiritu, 3,000 got saved. So, the Spirit gives life. Now, patutuhanan po natin, kasi pag kayo po yung nagbabasa ng Biblia, dapat talagang hinihimay-himay po natin ang talata para hindi tayo naliligaw. Talaga bang 10 Commandments yan? Tingnan niyo po ang mga susunod na talata. Alam niyo po, ang turing pa po ng Biblia sa 10 Commandments, magugulat kayo, it's the ministry of death. Gusto niyo po ba dito sa church, merong Asher's ministry? Gandang ministry yun, di ba? Music ministry. Ngayon, food ministry. Naku, napakaganda pong ministry yan. Gagawin natin presidente dyan si Kuya Gio. Pero sino dito, tatawagin ko, sino dito gusto maging part ng ministry of death? I'm on search. Now, tingnan niyo po ito. This is chapter 3, verse 7 ng 2 Corinthians. Ang tawag ng Biblia, at ito po ay talagang tahasan ko pong sasabihin, this is true. It's the ministry of death. Sa verse 9, pag binasa niyo po, hindi lang siya ministry of death, ministry of condemnation pa. Tingnan niyo. So gusto niyo pong, bilang mga pastor, kapag binabahagi niyo sa inyong flock ang lumang kasunduan ng kautusan, binibigyan niyo ng kamatayan at condemnation ang inyong mga kapatiran. Now, papatunayan ko po sa inyo sa biyaya po ng Panginoon ng kanyang salita. Paano natin nasabi na ang 10 Commandments per se, it's the ministry of death and condemnation. Di ba pag hindi po kayo nakakasunod, you feel condemned? And then you promise, Lord, next time susundin ko na po yan. Tapos hindi ka nakasunod. Lord, please, give me a chance. Tapos hindi ka na naman nakasunod. Kinakanta mo na yung kanta ni Rick Segreto, Give Me a Chance. Won't you give me a chance pala yung title nun. And then hindi ka na naman nakasunod. Alam niyo, mararamdaman nyo na, sense of guilt and condemnation. Now, hindi po natatapos. So, papatunayan ko po sa inyo mula sa scriptures. Bakit ito ay tinatawag na ministry of death and condemnation? Now, tingnan niyo po ito. But if the ministry of death, written and engraved on stone, sinasabi po na iba mga tao, mga mananampalataya, itinuro ko po ito before. Pastor, alam niyo, yung sinasabi po na ang mga mananampalataya na ay hindi na po kabilang o papasailalim sa lumang kasunduan ng kautusan, the Bible is referring to the ceremonial laws or the 603 Levitical law. Hindi po kasama doon ang 10 Commandments. Now, I beg to disagree. Hindi po, kasi po ang kautusan, ang tawag po dito ay law. Ito po ay composite whole. Hindi mo pwedeng ihiwala yung 10 Commandments sa 603 Commandments. All in all, that's 613 Commandments. At kapag hindi nyo po natupad lahat yan, nagawa ko naman, Pastor, 99.5%. 99.9%. Hindi pwede. Dahil sabi ng James chapter 2 verse 10,
For whoever shall keep the whole law and yet stumble in just one point. Sumablay ka lang sa isa, you are guilty of all. Kaya po ang lumang kasunduan ng kautusan, or we call it sa English, the old law-keeping covenant, it is not the gospel. Ang gospel po, it's the new covenant of pure grace. That's the gospel. It's all about Christ, Jesus, and His finished work on the cross. Now, tignan po natin, bakit kaya yung Ten Commandments ay tinuturing na ministry of death and ministry of condemnation? Now, what shall we say then? Is the law sin? Sabi ng Romans 7 verse 7. Certainly not. On the contrary, I would not have known sin except through the law. Hindi lang po, sabi ng Apostol Pablo, hindi niya nalaman ang kasalanan kung walang kautusan. Di ba? Ano kayo po ay, halimbawa, nagdadrive dito sa Las Piñas. Walang ordinansa, walang kautusan. Kahit magpatakbo ka ng 120, 150, walang ordinansa, hindi ka pwedeng hulihin. Pero nung nagpatupad na po sila ng ordinansa, pag kayo po ay lumagpas na ng 100, pag nag-101 ka, may pagkakasala na. So, pwede kang hulihin. So, sabi ni Apostol Pablo, once again, I would not have known sin except through the law. So, nung ikaw ay nagpatakbo ng sasakyan, more than 100 kilometers per hour, mayroon ng ordinansa. Pag lumagpas ka doon, ikaw ay pwede nang hulihin dahil ikaw ay nagkasala. So, kaya ka nagkasala, dumating na yung kautusan. Yun po ibig sabihin ni Apostol Pablo. Tuloy po natin pagbasa. For I would not have known covetousness unless the law had said, you shall not covet. Now, let me ask you, kung ang panahon po natin sa ngayon, tayo po mga mananampalataya ay hindi na sa ilalim lamang ng ceremonial law ni Moses, which is 603. At kabilang pa rin po tayo sa Ten Commandments. Ang tanong ko, saan po kabilang yung you shall not covet? Is it part of the ceremonial laws, 603, or the Ten Commandments? Saan niyo po mababasa yun? Hindi kayo sure, ha? O sige, let me give you the verse. Exodus 20 verse 17, you shall not covet. Saan po kasama yan? It's part of the Ten Commandments. So ibig sabihin, ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo, that the ministry of death, it's the Ten Commandments. So ibig sabihin, yung kabuuan po ng kautusan, it's a ministry of death and the ministry of condemnation. Ano pang punto? Bakit ito sinasabing Ten Commandments at bakit po ito sinasabi ng Biblia? That's the Ten Commandments is the ministry of death and condemnation. Tingnan niyo po ito. Ano pang commandment ang written and engraved on stones? Yun pong 603, of course, it was given by God. Pero ito po ay sinabi niya kay Moses at si Moses po ang nagsulat sa mga parchment sa cloth. So kamay ni Moses ang ginamit niya, isinulat niya yung mga kautusan ng Diyos. But the Ten Commandments, mismo ang Diyos po ang sumulat sa bato at iniukit pa niya ang kanyang mga kautusan. So, but the ministry of death, written and engraved on stones. So ano po yun? It's the Ten Commandments, also known as the ministry of condemnation. So kapag kayo nagpapasailalim sa lumang kasunduan na ito, it brings death to your life. Pero kapag kayo nagpapasailalim sa bagong kasunduan ng purong biyaya, ano po nararanasan niyo sa iyong buhay? Buhay at pagdiriwang. Amen. Remember once again, what was the first miracle of Moses? Water turned into blood. It's a picture of mourning, pagdadalamhati, and death. While the first miracle of Jesus, dun po sa kasalan, the water was turned into wine. It's a picture of life and celebration. Ang galing ng Panginoon. So narito po ang malaking kaibahan. At gusto ko pong ipakita sa inyo ng Espiritu ng Panginoon sa Espiritu ng mundong ito. Alam niyo po, gaya na sinabi ko kanina, akala kasi ng maraming mga tao, including some believers, that this world is under the government o nasa pamamahala. Ang nag-govern po na ating mundo ay ang Diyos. Hindi po. Meron pa nga naniniwala that everyone is a child of God. Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. FYI. So kaya nga po ang puso ng Panginoon, kaya po tayo nagpapahayag, kaya tayo merong online broadcast because we want people to receive Christ as the Lord and personal Savior. Dahil ang mundo pong ito ay nasa ilalim ng pamamahala ni Satanas. At kapag kayo po ay nasa pamamahala ni Satanas, anytime pwede niya kayong pitikin at patayin. Pero kapag kayo po ay nasa Panginoon, hindi po magtatagumpay ang kalaban-laban sa inyo. Amen.
Amen. Tingnan niyo po bilang patunay sa ating pinag-uusapan that this world is under the sway of Satan himself. Ito tayo. 1 John 5:19. We know that we are of God. Tayo po mga mananampalataya. And the whole world lies under the sway of the wicked one. Sino po yung wicked one? Satan himself. Kaya nga po sa mga nanonood sa atin online, dito po sa ating church, we always invite you bago po matapos yung service to receive Christ as your Lord and personal Savior. Kasi pag hindi nyo po ginawa yun, hindi nyo po binibigyan ng karapatan ng Diyos to save you and to protect you. Eh napaka-freak out po nito ni Satanas. Gusto po niya magsama na maraming tao doon sa kanyang patutunguhan. Gusto niyo po ba makasama si Satanas doon? Hindi po wisdom yun. Amen? So today, sa pagpapatuloy po natin, alamin natin ang kaibahan po ng Espiritu ng Diyos sa Espiritu ng mundong ito. Kapag kayo po ay, ang puso po ninyo ay tigib ng kalungkutan, ng takot, hindi po iyan, bilang mananampalataya, hindi po dapat yan ang default mode nating mananampalataya. Dahil po ang Espiritu po ng Diyos hindi po nagbibigay ng takot. Sabi po ng Biblia mismo in 2 Timothy 1 verse 7, for God has not given us a spirit of fear. So yung palang takot, it's also a spirit. Dahil si Satanas po, siya po ay may akda ng takot. So kung kayo natatakot, hindi galing sa Diyos yan. Sabi pa ng talata, but of power and of love and of a sound mind. So tayo mga nananampalataya, ang atin pong default mode, dapat punong-puno ng kapangyarihan sa ating isipan. Punong-puno ng pagmamahal sa ating mga damdamin. At yung kalooban, sound mind, ibig sabihin in other translation, maayos na disposisyon. Diba kapag tama po yung ating isipan, dahil tamang ibanghelyo yung ating tinatanggap, napapagyaman po ang ating damdamin sa pagmamahal ng Diyos. At dahil alam natin, mahal na mahal tayo ng Diyos, ito rin po ang pagmamahal ng Diyos na ito ay ating ibinibigay sa mga tao sa paligid natin. At dahil dito, ang ating pong kalooban, nagkakaroon tayo ng tamang pagdidesisyon. Ang tawag po doon ay wastong disposisyon. Hindi yung bara-barabay ka na lang. Yung mga gumagawa po ng mga bara-barabay na desisyon, magulo po isipan nun. Pero tayo, since nasa atin po ang banal na Espiritu ng Diyos, wala pong takot. Yun po ang default mode natin. So kung kayo po ay may takot sa buhay, huwag niyo pong tatanggapin yan. Bilang mananampalataya, hindi po galing sa Diyos yan. So pag sinabi natin default mode, ito yung ating natural, ito yung ating kalikasan. Relax. Chill. Hindi tayo parang mga manok. Nakakita na kayong manok. Yung pag hindi ko maintindihan ng manok, pag tumaas ang kaliwang paa, tumitingin sa kanan yung ulo, laging pumipitik yung katawan, ano? Parang aligaga. Gusto niyo ba yung buhay na aligaga? Hindi po gano'n ang mananampalataya. Tayo, relax. Sabihin mo sa katabi mo, relax. Chill. Di ba? Iba tipong nakasmile ka lang. Chill. Hindi chill, Iba yung chill. Chill. Relax lang tayo, mga kapatid. So, narito po ang kaibahan ng isang mananampalataya na talaga naman pinagyaman ng banal na Espiritu sa kanyang puso. Walang takot yan. Yun po yung ating, of course, may mga pagkakataon na natatakot tayo, pero dahil alam na po natin ang katotohanan, for God has not given you the spirit of fear, but of love, power of love, and of a sound mind. Kaya kapag kayo po natatakot, huwag niyo pong tatanggapin yan. Hindi po galing sa Diyos yan. At isa pang magandang bagay, gusto ko po ibigay sa inyo ating key verse for today, na ang banal na Espiritu po, anything that comes from Him, ay libre. Kaibahan po yun. Now, let me give you our key verse for today. It's found in 1 Corinthians 2 verse 12. Now, sino po yung we dito? Believers. Okay? Mga nanonood online. Now, yung we dito, believers, once again, Christians, born-again believers, have received. Now, let me ask you, yung received po ba dito ay tatanggapin pa lang o natanggap na? Natanggap na. It's in past tense. Ano yung natanggap natin? Sabi ng talata, not the spirit of the world, but the Spirit, capital S, referring to the Holy Spirit, who is from God. The Holy Spirit who is from God. Why? This is the reason. Binigay naman yung reason ng talata. That we might know the things that have been freely given to us by God. So ang lahat po na nagmumula sa banal na Espiritu, walang bayad. Is that good news, church? Ang relihiyon po, ganitong sinasabi ng relihiyon. Kapag nakakapakinig po kayo ng, you have to do more. You have to pray hard. You have to pray more, to give more, to get more. Religion po iyon.
Di ba nung araw, nakagisnan ko, nung ako'y bago-bago mananampalataya, sabi sa akin ng aking mga mentors, I believe sila naman po yung sincero. Laverne, ngayon mananampalataya ka na. You have to pray hard. Isip ko, meron bang pray soft? You have to do more. You have to pray more. You have to give more for you to get more. So, ibig sabihin, this is religion. Tinatapatan mo yung pagpapala mo sa Diyos. Para bang ang mindset mo, pag ginawa ko to Lord, pag gagantimpalaan mo ko, ang tawag po doon ay gantimpala. Of course, ang Diyos po natin nagbibigay ng gantimpala. Ibig sabihin, pag may ginawa ka, tatapatan niya yung gagantihan niya ng pagpapala, kaya gantimpala. Pero ang Diyos po natin, ang Ebanghelyo, hindi po siya ganun. Of course, nagbibigay siya ng gantimpala, pero ang premiado po niyang kaisipan, biyaya lagi. Pag sinabing biyaya, wala kang iniambag, undeserved favor. Because binigay po na sa atin ng Diyos, hindi po ang espiritu ng mundong ito, sabi ng talata. Pakita natin once again yung talata. Now we have received not the spirit of the world, but the spirit who is from God. Why? That we might know the things that have been freely, take note church, freely, wala tayong binayaran, wala kang iniambag, freely given to us by God. So you don't have to do more to get more. You don't have to pray more to get more. Hindi po. Kaya ka nagpipray more because sinasamantala mo yung magandang yung relasyon ng Panginoon because believing na kayo pinagpala na. That's why you give. Hindi para tumanggap ng marami. Amen? Now, let me ask you, bakit kayo pumupunta sa church? Para mapalapit sa Diyos? Hindi. Dahil malapit ka na sa Diyos. Nakita niyo po yung big difference? Bakit ka nagpipray? Para mapalapit din sa Diyos. Hindi po. Kaya ka nagpipray kasi alam mo malapit ka na sa Diyos. At napakalapit ng Diyos sa iyo. Amen, church? That's the big difference. Tayo pa nagbibigay sa gawain ng Panginoon, hindi to get more. Nagbibigay tayo dahil alam nating marami na tayong tinanggap mula sa Panginoon. Amen? Amen. So, natututo tayo mga kapatid. Yun po ang malaking kaibahan. Ang banal na Espiritu nagbigay na. At gusto niya ipaalam sa atin yung mga bagay na ibinigay na sa atin. Pero po yung Espiritu ng mundong ito, sinasabi ng mundong ito, you have to strive more. You have to work hard for this. May word lagi na hard. Study hard. Work hard. Pray hard. No such thing. Nasanay po kasi tayo eh. See the big difference? Hindi po kalooban ng Panginoon yung ganun. Gusto po ng Panginoon tayo po ay nananatili sa kanyang pag-ibig at pagmamahal. Amen? Do you believe it, church? Marami nagsasabi, no, you have to study hard. Work hard. Ako, mahirap po iyon. You have to, hindi po kayo dapat mag-work hard. You just have to work smart. Malaking kaibahan nun. Pag kayo po smart, daig mo yung mga nag-work hard. It's true. Kasi po, ang buhay ng isang taong wala kay Kristo, struggling po yan, striving. Tayo po, we are thriving. Alam niyo po yung thriving? Nagpo-flourish ka habang ini-enjoy mo yung trabaho binigay sa'yo ng Diyos. Nagiging productive ka, hindi ka nakikipagsapalaran. Ang buhay po ng mga taong walang espiritu ng Diyos, sila po ay nag-i-struggle. Sila po ay nakikipagsapalaran. Mind you mga kapatid, I've got good news for you. Bilang mananampalataya, hindi na po tayo nakikipagsapalaran sa buhay. Nung araw lagi ko napapakinggan ito eh. Yung bang tipong, yung mga magulang, hirap na hirap, pag tinanong mo, yung isang nanay, mukha ng 88 anyos, 56 lang pala. Alam mo bakit? Sabi niya, iginapang ko ang pag-aaral ng aking anak. Hirap nun ha. Binigyan kang paa pero gumagapang ka. Mahirap yun. Di po kalooban ng Diyos yun. Ang kalooban ng Diyos para sa inyo, of course, may kahirapan sa mundong ito. Pero, alam niyo, nami-miss out ng maraming mga tao. Of course, di nila tinanggap ang Panginoon. Wala sa kanilang banal na espiritu. Ang problema naman natin mga mananampalataya, hindi natin minamaximize ang banal na espiritu na ibinigay na po sa atin ng ating Ama sa langit. Now, let me give you this verse. John 14:16. And I will ask the Father, si Jesus po ang nagsasalita dito, and He will give you another helper to be with you forever. Marami pong mananampalataya sa ngayon, they have this wrong belief. Akala nila kapag tinanggap nila ang banal na espiritu, at pag sila'y nagkamali, umaalis ang banal na espiritu sa kanila. Hindi po umaalis ang banal na espiritu. Under the old law-keeping covenant, ang banal na espiritu po, kapag meron pong ipinapagawa ang banal na espiritu sa
mga mananampalataya ni Yahweh. For example, si David, o si Daniel, o si Elijah. The Holy Spirit was just on them. Pagtapos na po, when the task is already done, umaalis po ang banal na Espiritu. But sa atin po, sa ilalim ng bagong kasunduan ng purong biyaya, nung ibinigay na po ng Diyos ang banal na Espiritu, hindi na po siya lilisan sa atin magpakailanman. Once again, let me give you John 14:16. And I will ask the Father, and He will give you another helper to be with you for how long? Forever. So malinaw po ito But the helper, sabi na John 14 verse 26, but the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Dito po nagkakaroon ng problema mga mananampalataya kung bakit sila ay natatakot, nalulungkot. It's because we do not maximize the Holy Spirit in us. So the Holy Spirit indwelling our born-again spirit, nasa sa atin po siya, hindi siya lumilisan, hindi kanya iiwanan. Naalala niyo po sabi ng Biblia in Hebrews 13:5, for God has said this, I will never leave you nor forsake you. Nakakalusot lang siya sa Satanas minsan because hindi natin naaalala yung katotohanan ito that God will never leave you nor forsake you. At kaya pala, sabi ng Panginoon sa atin, ang paalala sa atin ng Panginoon in these verses, mismo ang Panginoon Hesukristo. Sabi in Matthew 6:25, therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing? Pero maraming tao sa ngayon, natatakot na pag wala silang kinakain. Pero hindi po kayo pababayaan ng Panginoon. Hindi naman kayo mga mukhang gutom. Yung mga bewang naman natin ay hindi naman mukhang walang laman. Amen? Tuloy po natin, Matthew 6:34. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day, it's its own trouble. Amen. So, sapat na po ang ating mga pang-araw-araw na kinakaharap. So, mga kapatid, you have to maximize the Holy Spirit. Sa mga panahon tayo po'y nalilito, natatakot, nangangamba, at naghaharap ng sagot sa ating mga tanong, imbes na magreklamo po tayo, mas maganda po i-maximize natin ang banal na Espiritu who is in us. Sino po dito ang kinakausap ang banal na Espiritu? Bihira lang, ano? Alam niyo, sino po lagi yung kinakausap? Kasama ako, Kaya po maraming taong nalulungkot sa ngayon, natatakot, mas lagi natin kinakausap sarili natin. Ang tawag po dito ay pag-aalala, worrying. So, imbes na magreklamo po tayo, at ito po ang lagi natin ginagawa, kaya tuloy, nagbubunsod ng takot, pangamba, at pagkabagot, you ask the Holy Spirit, i-maximize po natin siya. Kapag meron kayong mga tanong na hindi nauunawaan, di ba naaalala niyo po yung binasa natin kaninang talata, ipapaalala sa iyo ng banal na Espiritu ang mga bagay na nakakaligtaan mo. So maximize Him. Ask Him about your concerns dahil naran po siya sa lahat ng panahon at pagkakataon. Amen. And amen. So once again, John 14:26, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things. May problema po ako sa love life. Kasama po sa all things yun. May problema ako sa aking sasakyan. Kasama po sa all things yun. May problema ako sa aking katawan. Kasama po sa all things yun. And bring to your remembrance all things that I said to you. Amen. Now, ang tanong, bakit po hindi mainam yung nagrereklamo? Kasi nga, tayo ang propensity natin na sanay tayo makipag-usap sa ating mga sarili. Sino ditong kumakausap sa sarili nila? Of course, wala namang aamin sa atin, di ba? Kasi po, alam nyo, dahil may kapangyarihan po yung ating mga dila, this is true. Marami po mga relihiyon sa ngayon hindi na po kinikilala to. But, alam niyo po ba, ang dila natin ang pinakamaliit, I believe, no, na bahagi ng ating katawan, pero napakamakapangyarihan po nito. Amen. Now, let me give you Matthew 6:31. Tingnan niyo po itong talatang ito, bilang patunay. Kaya po, ang gusto ng Panginoon sa atin, masanay tayo. Imbes na kausapin na ating mga sarili sa ating mga pagrereklamo, kausapin natin ng banal na Espiritu and maximize Him. Ask Him questions and He loves it. Now, tingnan po natin ang talatang ito. Sabi na Matthew 6:31, therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? Now,
Usually, pagkausap natin ating mga sarili, anong sinasabi natin sa ating mga sarili? Propensity ng tao. Mga negative thoughts, di ba? So how does these negative thoughts come to life? Yung mga negative thoughts natin, paano nangyayari? According sa talata, therefore take no thought, saying. Kasi may kapangyarihan yung dila natin. So kapag meron kayong negative thoughts and then sinabi mo pa, it will come to pass. Why? Because Proverbs 18:21 tells us, death and life are in the power of the tongue. Ang liit na bahagi, ano? Pero, if you are declaring death sa buhay mo, it will happen to you. If you're professing life, it will also happen to you. Sabi po ng talata, and those who love it will eat its fruit. If you love death words, you will eat its fruit. If you love life words, with the same token, you will eat its fruit. Amen. Alam niyo po, bilang mga nananampalataya, this is good news. Siguro po hindi natin alam to pangkaraniwan. Alam niyo po yung mga katabi niyong mananampalataya sa ngayon, sa mata ng Diyos, tayo po ay itinuturing na mga hari at pari. Tingnan niyo yung katabi ninyo. Hindi sila mga mukhang pari at hari, pero tayo po yung mga kings and priests. Amen. Kaya nga po, di ba, si Jesus, siya po ay tinuturing ng Biblia. He is the King of Kings. Sino yung kings doon? Small k. Tayo yon. Siya yung capital K, King of Kings. Siya rin po ay priest of priests. Tayo yung mga priest. At ang salita ng hari, hindi po nababali. Akala nyo, kasabihan nyo, nasa ano po yun? Napangyayari po ang salita ng hari at pari. In Ecclesiastes 8 verse 4, where the word of a king is, there is power. So when negative thoughts come to your mind, para hindi na po ito mag-come to life, bite your tongue na lang. Instead. Kasi po may kapangyarihan talaga. Now, alam nyo, this is good news for us, believers. So, ibig sabihin, kapag tayo po ay nakikipag-usap sa ating mga sarili, usually lumulungkot tayo, no? Now, ang gawin natin, why not ask the Holy Spirit, ask questions from Him, and then, ang kulang din po natin sa ating mga mananampalataya, we don't really read the Bible. Magbasa po tayo ng Bible, and then we meditate. Now, tinignan ko sa Merriam-Webster Dictionary, ano ibig sabihin ng meditation or meditate? Sabi po ng dictionary ito, it's to focus one's thoughts on, reflect on, or ponder over. So when you read the Bible, maganda po i-meditate natin. Ang problema natin, Pastor, ano ba ibig sabihin talaga ng meditation? Yan. Paano ba mag-meditate? Sino po dito nagkakaroon ng pagkakataon na mag-meditate? Eh kasi maraming tao hindi nila alam paano mag-meditate. Alam niyo po paano mag-meditate? Para lang kayo nag-worry. Yung principle ng worry. Di ba pag nag-worry tayo, anong ginagawa natin? Kinakausap natin sarili natin. Paano to? Paparating na si Annabelle. O kaya si Judith. Mababayaran ko kaya ito. Alam niyo po, this is meditation. Sino kausap niyo? Sarili niyo, di ba? Tapos, sabi pa ng Biblia, pag sinabi meditation, ito yung negative meditation. Iniisa-isa mo yung mga problema. Nandito ka pa lang sa linggo, ang isip mo nasa Lunes, Martes, Merkules na. Anong tawag natin sa panahon natin ngayon yun? It's overthinking. Pag nag-overthink po kayo, ibig sabihin, hindi mo ina-appreciate yung bigay sa yung araw ng Diyos. Alam mo kung bakit? Kumakain ka pa lang ng almusal, nasa tanghalian ng isip mo. Hindi mo na-enjoy yung agahan. Amen? Alam niyo kung bakit? Kasi nga kinakausap natin ating mga sarili. Ang tawag dito, overthinking. And then, iniisip mo, pag sinabi mo pa, nangyayari tuloy. Tapos pag nangyari yun, alam mo, sinasabi natin, sabi ko na nga ba eh. Kinonfirm mo pa. Tapos mauulit ito uli. Di ba? Ang tawag po dito is worrying. So this is negative meditation. Dahil hindi mo lang iniisip yung mga negatibong bagay, sinasabi mo pa. At pag nangyari yun, kino-confirm mo pa, sabi ko na nga ba eh. Di ba sinasabi natin sa iba natin kausap, di ba sabi ko sa'yo? Nandyan na si Annabelle. Wala tayong pambayad. Alam niyo kung bakit? Because we do not maximize the Holy Spirit. Pero ito po yung meditation. Ngayon, gawin natin, i-reverse natin.
Kakausapin ko ng banal na Espiritu. This is positive meditation. Hindi mo na kinakausap ang sarili mo kasi pag ang sarili mo kinausap mo at sumagot yan, nakakatakot po yun. Ibig sabihin baka malapit-lapit na kayo sa pumipitik na isipan ninyo. Dahil wala ka na makausap, sarili mo na kinakausap mo, ang masakit dito, sumasagot pa. Now, bakit po gawin natin? Kausapin natin ang banal na Espiritu. This is meditation. Halimbawa, may nagbigay sa inyo ng verse, sabi ng talata, Hebrews 13:5-6. Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. Lord, linggo pa lang. Hindi ko pa problemahin ng Lunes. I will enjoy this day. Hindi ka nag-overthink. Amen, church? Kung anong meron, maging kontento na po tayo with what you have. For He Himself, for God Himself has said, I will never leave you nor forsake you. Now sabi ng verse 6, so we may boldly say, the Lord is my helper, I will not fear. What can man do to me? Nakita niyo yung last part? What can man do to me, believing that God is for you? Believing that He will never leave you nor forsake you. So what can man do to you? Ano magagawa sa'yo ni Annabelle? Ano magagawa sa'yo ni Judith? Wala. You just have to enjoy yung present day. Amen, church? Anong tawag dito? Binabalik-balikan mo. Yung Hebrews 13:5. This is meditation. Yes, Lord, wala akong hawak sa ngayon. Pero sabi mo, this is meditation. Wala akong hawak na pera. Pag kumatok si Judith at saka si Annabelle, wala akong hawak. Marami pong pagkakataon dumarating sa amin ito. Pero by the grace of God, I'm still learning, mga kapatid, that this is faith. Pag dumarating na po ang bayaran dito po sa ating inuupahan, wala kaming hawak minsan. Sabi namin, naku, ito na naman si Annabelle. Pero hindi kami, naku po Lord, hindi kami ganon. Sabi namin, nagme-meditate kami. For example, this verse. Sabi mo, Lord, sabi ng talata, for He Himself has said this. Diyos mismo nagsabi. So kausapin natin ang banal na Espiritu. Lord, sabi mo You will never leave me nor forsake me. So what can man do to me? So Panginoon, sabi ng Panginoon in 1 Peter chapter 5 verse 7, if I'm not mistaken, cast your cares upon Him, for He cares for you. Anong trabaho po natin? Let's just do the casting. Bigyan natin sa Panginoon and let Jesus do the caring for us. Now, this is meditation, mga kapatid. Hindi natin iniisip. Pag Sunday, totoo po, may babayarin tayo next week. Huwag natin isipin yun. Let's just enjoy the now. Let's just enjoy the present time. Present ibig sabihin ng present now at regalo sa atin ng Diyos. Alam niyo ba't hindi niyo po na-enjoy ang kasalukuyan? Nakatingin po kayo sa hinaharap kaagad Huwag niyong problemahin yun. Pastor, kailangan ng planning. Walang problema, magplano po kayo, pero yung plano niyo, huwag maghahatid sa inyo sa takot at pangamba. Masyado kayong advance magplano Nasa 2026 na kayo Nasa 2024 pa lang tayo, mga kapatid. Amen? So you have to maximize the Holy Spirit. Huwag mo kausapin ang sarili mo. Ang sarili mo talagang dadaling ka niyan sa kalungkutan. Kausapin mo ang banal na Espiritu. So imbes na magreklamo, dahil kakaisip, kasasabi ng mga negatibong bagay, meditate on the words of Christ. Magbasa kayo ng Bible. And then you ask the Holy Spirit to give you the revelation. Amen. Sa pamagitan po nito, sasagot po ang banal na Espiritu po sa atin. Amen. At pag nakita po natin ang mga kamanghamanghang bagay na ginagawa ng banal na Espiritu, mapapagyaman po ang inyong mga sarili. Aba, pag may dumating uli na problema, hindi ko na po problemahin. Parang sinasabi natin, it's easier said than done. Yes, it's true. Kaya lang, ayoko pa mabuhay sa takot Alam ko marami sa inyo, napatunayan po ninyo, meron tayo dito, hindi ko nababanggitin ng pangalan nila, na sila po, hindi sila pinabayaan ng Panginoon, nabayaran ng kanilang kotse for 5 years, hindi sila sumalya. Hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Amen? Amen. Pinabayaan na ba kayo ng Panginoon? Tingnan niyo mga katabi ninyo. Diba? Tingnan niyo mga tiyan ninyo. Pinabayaan ba kayo ng Panginoon? Hindi po. Amen? So, walang dahilan na tayo po yung mangamba. Nandyan po ang banal na Espiritu para sa atin. Now, balikan po natin ang ating katanungan, what's the difference between the Holy Spirit and the spirit of this world? Now, let me give you once again yung ating key verse for today. 1 Corinthians 2 verse 12. Now we have received. So be conscious that you already received the Holy Spirit as a believer. Not the spirit of the world, but the Spirit who is from God. Bakit? Ito yung sagot. That we might know, para alam daw po natin yung mga bagay na ibinigay na sa atin ng libre, freely given to us by God. So, ibig sabihin, pinagyaman na po kayo ng Panginoon. Amen.
Now, ang kayamanan po ito, according to Ephesians 1 verse 3, nananagana tayo in the spiritual realm. Nasa inyong spirito. Ngayon, paano ko mararamdaman ito, Pastor, para mag-manifest sa physical realm? Dapat po tumagos muna sa inyong mga kaluluwa. Paniwalaan natin. You have to believe for you to receive all the good things that were given to you by the Holy Spirit. Yung iba kasi, nananatili lang sa spirito. Ang problema, pagdating sa langit, nakita mo, ang dami mong karton doon na nakabalot, nakapangalan sa'yo. Hindi mo kinlaim. You know why? Because you did not believe. And that's why you did not receive. Papayag ba kayo? Pagdating doon, nakalagay Albert Ojero. Lord, kanino yan? Pangalan ko nakalagay. Sa'yo yan, anak eh. Hindi mo kinlaim eh. Nakalagay doon, Amel Flores. Lord, is that for me? Yes. Sayang, oh. So mga kapatid, lahat po ng mga heavenly gifts, i-claim na po natin. How? First, you have to believe that you have received it. Tanggapin natin. Napakabuti po ng Diyos natin. So, para maranasan po natin lahat ng pagpapala, ibinigay na sa spiritual realm. Para po mag-manifest ito sa physical realm, dapat paniwalaan mo ng ating kaluluwa. Kasi ito po yung middle person eh. Minsan talaga, no, kahit sa mga transaction na mahirap kausap, yung middleman. Doon nagkakaproblema, no? Yung seller, nandito yung buyer. Nandito yung commissioner. Ang problema, lagi yung commissioner eh. Tumatagal ang transaction because of the middleman. Pero, kapag tama po yung mensahe tinatanggap nito ni middleman, which is your soul, magmamanifest po yung mga pagpapalang ibinigay na ng Diyos sa inyong spirit, sa inyong physical body. Wow, praise God. So paano? Maximize the Holy Spirit. Huwag po tayong sumunod sa patakaran ng mundong ito. Remember, Romans 12 verse 2, do not be conformed to this world. Ano po ang transaksyon ng mundong ito? Dapat mapag-alala po tayo. Di ba? Ang mundong pong ito puno-puno ng takot at pag-aalala. Ang daming iniisip sa mundo. Of course, wala po akong hindi ko po pinagbabawal na manood kayo ng mga balita, mga politika, na mga usapin. Walang problema yan. Pero huwag niyo masyadong internalize. Yung mga nangyayari sa Senado, yung mga regudo na nangyayari dyan. Mga problema about the stone. Huwag natin po problemahin yan. Ipanalangin po natin sila. Kasi mga problema kayo. Ito po mga nangyayari ito, mangyayari po yan. So, do not be conformed to this world, but be transformed. Ang ginagawa po ng mundo, kinakausap niya yung sarili niya. Itong ginagawa ng mundo, it's but natural for them to do that. But sa atin, do not be conformed to this world. Ang dapat kausapin natin yung banal na Espiritu. Amen. So the Holy Spirit of God tells you that the things of God are freely given. No ifs, no buts. Ganun po ang bigay ng Diyos. Hindi kanya pagpapalain dahil kailangan kang may gawin. Naalala niyo po ang istorya sa Biblia. Kapag ang Panginoong Hesukristo po ay nagpagaling na may sakit, anong sinasabi niya sa taong may sakit? Umuwi ka na sa pamilya mo. Hindi niya sinasabing, oy, pinagaling kita, boy. Sumunod ka sa akin. Wala po kayo mababasang ganun. Ang gumagawa na nun, relihiyon. Di ba? Kaya po maraming mga taong sumasali. Panginoon, pagalingin mo lang ako, maglilingkod ako sa iyo. Panginoon, pagalingin mo lang ako sa sakit ko ito, magpapastor ako. Yun pala, hindi naman yun ang kanyang calling. Hindi po ganun ang Diyos. Ang Diyos po, pag pinagaling ka niya, kasi kalooban niya yun, and He wants you well. And that's His heart. Napakabuti po ng Panginoon. So, ang pagmamahal po ng Panginoon, ang puso niya, ang banal na Espiritu po, He wants you to know that everything that comes from Him is freely given. No ifs, no buts, walang bayad. Hindi po tayo sumusunod sa sistema ng mundo. Kasi ang mundo pong ito, ang paniniwala niya, no such thing is free today. You have to pay for it to have it. You have to work for it to achieve it. Di ba? Mga kapatid, ito po ang sistema ng relihiyon, ng mundong ito. You have to do more, you have to pray more, you have to give more to get more. Yan po ang sistema ng religion. But under the new covenant of free grace, under the gospel of Jesus Christ, wala po tayong iaambag, wala kang magagawa. Just have to believe and then receive. And the more po tayong tumatanggap sa Panginoon, pansinin mo na hindi ka nagiging masungit. Mas madali ka nakakapagbigay sa ibang mga tao. Alam mo kung bakit? Kasi hindi mo naman pinagpaguran yun eh. Alam mo, bigay sa iyo ng Diyos yun. Yun ang malaking kaibahan. Kaya po tayong mga anak ng Diyos, nagpapasailalim sa bagong kasunduan ng biyaya, mapagbigay. At tayo po pa nagbibigay, hindi tayo naghihintay ng kapalit.
Kasi alam natin tayo po'y pinagpala na. Amen. So how are these things possible? It's because of the finished work of Christ on the cross. Dahil po sa kanyang mga ginawa, siya po ay inangkin niya lahat ng mga bagay na masasama which He did not deserve, so that all the good things ay makamit po natin which we do not deserve. Ano po tawag dito? Undeserved favor. And this is grace. And the more po natin nauunawaan that you are greatly blessed and highly favored because of God's grace. Talaga namang ang buhay po natin mapagbigay. Hindi po tayo masungit, hindi tayo ganid, hindi tayo kuripot. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka kuripot. Yung mga kuripot kasi ano yan nakabase sila sa, ba't ako magbibigay? Pinagpaguran ko to di ba? Hindi po tayo ganun. Tayo po mapagbigay sa lahat ng larangan na ating buhay. Amen. So tayo po ay maging malinaw sa atin. Once again, sabi ng 1 Corinthians 2 verse 12, now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. Now, truth to think about, the language of this world is achieved. Di ba? Kaya nga po, na uso sa mundong ito, you have to work hard, study hard, pray hard. Laging may hard. Laging mahirap. Laging striving. Because for you to achieve these things, you have to do more. You have to pray more. You have to give more. Kaya po achieve. While the sweet voice of heaven is telling us just to receive. Nakita niyo pong kaibahan? Ang mundo, ang spirito ng mundong ito, sinasabi sa mundo, pagpaguran mo yan. Dapat talaga naman makipagsapalaran ka dyan. Pero tayo po, meron na pong napagod. Meron na pong nakipagsapalaran si Kristo. And that's why ang papel po natin, we receive. And the more po natin alam tayo po ay beneficiary lang, nagiging excelente po tayong manggagawa sa ating kumpanya. Hindi tayo tatamad-tamad. See the difference, mga kapatid? So once again, truth to think about the language of this world is achieved. Kaya nga po, striving sila While the sweet voice of heaven is telling us just to receive. That's why we are thriving. The more po tayong nagre-rest lang sa mga tinapos sa gawa ng ating Panginoon, nagpo-flourish po tayo. Nagiging productive tayo. At hindi tayo nagiging tamad kasi pagpapala na po tayo sa mundong ito. Amen. So sa lahat po ng gagawin natin, magugulat yung mga tao. Kagaya po ng buhay ni Joseph the Dreamer. Di ba si Potiphar? Nakita niya, lahat ng gawin ni Joseph, pinagpala na. Mismo yung mga unbelievers nagpapatotoo sa buhay ni Joseph na the Lord was with him. Ganon din po tayo, believing na tayo tumatanggap lang sa Diyos, hindi tayo tatamad-tamad, saan man po tayong larangan ilalagay ng Diyos. At yung mga bossing natin, natutuwa sa atin. Grabe ka, Kaya pala napakasipag mo. Born again ka. Hindi tayo katitisuran ng mga tao. Hindi tayo katitisuran ng mga boss natin. Ayan, born again tamad yan Hindi po totoong born again yun. Ang tunay na born again, masipag. Amen, church? Amen. Hebrews 6:14, saying, freely blessing, I will bless you, and multiplying, I will multiply you. Because ito po ang papel natin sa buhay. Tayo po yung recipient of God's goodness. Philippians 3:20. Ito po ang utak natin bilang mga citizens of heaven. We are no longer striving but thriving for the Lord. Amen. For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. So balik na po tayo sa ating question for today. What's the difference between the Holy Spirit and the spirit of the world? 1 Corinthians 2 verse 12. Yun ang sagot natin. Now, ito po yung ating solution as we end. Anything that is from the Holy Spirit is free. Tandaan po natin. All you need to do is believe and receive. Pero kapag kayo po nakakapakinig ng mga mensahe na you have to do more, pray more, give more, to get more, that's religion. Malinaw po na sinasabi ng 1 Corinthians 2 verse 12, anything that is from the Holy Spirit is free. Pag sinabing free, walang bayad. Hindi mo pinagpaguran. Kumilos dito ang Panginoong Jesucristo. Amen? So one last verse, and then we'll end. 2 Peter chapter 1 verse 4. By which have been given to us, sino po yung us dito? Believers. Exceedingly, ganda ng word, Hindi lang great promises, exceedingly great, not just promises, but precious promises,
that through this you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. So para hindi po natin maramdaman yung mga korupsyon na nangyayari sa mundong ito, dulot po ng espiritu ng mundong ito, be aware and maximize the Holy Spirit that is indwelling your born again spirit. Kausapin po natin ang banal na spirito. Amen. Let the Holy Spirit guide you and lead you in all truths para hindi po tayo nakikipagsapalaran. Ang buhay na mananampalataya, church, we are no longer striving, but we are thriving. Nagpo-flourish po tayo. Productive ka because of what Jesus has done on the cross. At dahil productive ka, alam mo ikaw ay pinagpala na at pagpapala rin sa mga tao sa mundo. Amen? Church, palakpakan po natin ang Panginoon. So that's our message for today. You just have to do, simple lang. You just have to believe, simply believe, and then receive. Kasi hindi mo pwedeng tanggapin ang mga bagay na hindi mo pinapaniwalaan. So kaibigan, sa mga nanonood po sa atin online, kung kayo po ay isang tao na pagod na sa mundo, ibang tila, alam mo, ikaw, ang edad mo marahil ay 50 pa lang, pero mukha ka ng 65, dahil ang pakiramdam mo ay kailangan ko makipagsapalaran sa mundo. I've got good news for you. Hindi po yan nakalooban ng Diyos para sa inyo. Pero ito po ay patuloy nyo mararanasan ang pakikipagsapalaran sa buhay kapag wala po ang Panginoong Diyos sa inyo. And that's why He is inviting you to accept His Son, Jesus, to be your Lord and personal Savior. Para po makakilos ang Diyos sa inyong buhay, maprotektahan kayo, mailigtas po niya kayo. Sabi po in Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. That's simple. You just have to believe and then receive Him as your Lord and personal Savior. So, kung gusto niyo pong maranasan ng buhay na ganap at kasaya-saya, please pray this prayer with me. Sabayan niyo po ako sa panalangin ito na bukas ang inyong puso na tinatanggap si Kristo bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. Kung meron man dito hindi pa tumatanggap sa Panginoon, this is your chance. Sabihin niyo po ito sa inyong puso. Buksan ang inyong mga labi. O Diyos, kinikilala ko po na ako'y makasalanan at walang kakayahan na iligtas sa aking buhay. Kaya naman, Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, winakasan na lahat ng kasalanan ko. At makalipas na 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli. Salamat, O Diyos, dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. At salamat din po sa kaligtasan na kaloob mo sa akin. Salamat, Banal na Espiritu, dahil nananahan ka na at mananahan ka na sa aking Espiritu magpakailanman. Amen. Amen. Kung isa po kayo sa sumabay sa panalangin ito na nagmumula sa inyong puso, anak na kayo ng Diyos. So, ibig sabihin, pinapahintulutan nyo na ang Diyos na kumilos sa inyong buhay para iligtas ka at protektahan ka sa mga masamang balak ng kalaban-laban sa iyo. Amen. Tayo po tayo at awitin po natin. Tayo po muna umawit sa Panginoon. Purihan natin siya sa kanyang kabutihan. After that, I'll be praying for you. Light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper. Light in the darkness, my God, that is who you are. Amen. Come on, church. We
Samantala, sabi ng awitin, siya po ay gumagawa ng pamamaraan, waymaker, promise keeper. O ano man po yung mga pangako niya, isinasakatuparan niya. Pero bakit hindi po natin maranasan? Alam niyo kung bakit? Yun ang pag-usapan natin kanina. Dahil nag-dwell po tayo, we settle for less. Kinakausap natin ating mga sarili. We do not depend on the Holy Spirit. Imbes na i-maximize po natin siya, nakausap natin ating mga sarili. This is worrying. But praise God, today, meron na pong metanoia, change of mind. Hindi na po natin kakausapin ating mga sarili. Sino kakausapin natin? Ang Banal na Espiritu. At aangkinin natin by positive meditation yung kanyang mga pangakong iniwan sa atin. And through that, makakakilos na po freely ang Banal na Espiritu sa iyong buhay. Why? Because binibigyan mo siya ng karapatan, ng espasyo para patunayan niya ang kanyang mga pangako na gagawin sa inyong mga buhay. So kapatid, I would like to pray for you this time. Kung kayo po ay sa matagal na panahon nakikipagsapalaran sa lungkot, sa kaba, sa pangamba, it's because umaasa po tayo sa ating lakas, sa ating mga iniisip. Marahil nag-overthink po kayo for the longest time. Pero mga kapatid, you just have to enjoy the present. Ano man po yung mga inyong iniisip for the future, ibigay natin sa Diyos. Because, once again, sabi po niya in Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Kung meron man po kayong mga kinatatakutan sa inyong hinaharap, sabi ng Panginoon, cast your cares upon me, for I care for you. Wow! Para hindi na po tayo nakatingin sa Lunes, Linggo pa lang, enjoy Sunday. Amen, church? So let's pray. I would like to pray for you. Mapawi na po itong mga takot, pangamba, because hindi po galing ito sa Diyos. Ang galing po sa Diyos ay power, love, and of a sound mind. Gusto po ng Diyos na nanagumpay ka sa buhay. Amen? So, shall we pray? Panginoon, aming Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa mga kapatiran po namin kasama, on-site and online. Salamat, Panginoon, for the message you've given us. Salamat at patuloy po namin nakikilala ang yaman ng pagmamahal mo sa amin. Kung bakit mo hinayaan ng iyong bugtong na anak na si Kristo na magdusa alang-alang sa amin para makamit po namin ang mga mabubuting bagay na hindi po namin marapat na angkinin. Pero ito po ay biyaya. At salamat din, patuloy mo pinapakilala sa amin ang Banal na Espiritu para ipaalam sa amin ang mga bagay na libre nang ibinigay mo sa amin, O Diyos. At sa mga pagkakataon po ito, kalingain mo ang bawat kapatiran namin, bawat anak mo na nanunood online and of course kasama rin po namin on-site. Marahil po ang kanilang puso ay tigib ng kalungkutan, ng takot, ng pagod. It's because, Lord, hindi po namin minamaximize ang Banal na Espiritu. Lord, help us to meditate positively. Hindi po kami dapat nag-worry. Hindi po namin dapat kinakausap ang aming mga sarili. At ito po ay nagbubunsod sa takot, kalituhan, pangamba. Because, Panginoon, simula po sa oras na ito, simula sa araw na ito, amin po i-maximize ang Banal na Espiritu. Amin po siyang kakausapin. At ipapahayag sa pamagitan ng aming meditation, sa pamagitan, Panginoon, ng pagbabalik tanaw sa mga ginagawa mo sa aming mga buhay. Pagyayamanin mo sa aming espiritu ang mga katotohanan ito na siya pong tatago sa aming mga kaluluwa at magmamanifest o magkakaroon ng kapahayagan sa aming pisikal na katawan. Salamat, O Diyos, dahil sa pamagitan po nito ay wala na kaming dahilan na mangamba at matakot. At sa mga pagkakataon kami po ay binibisita ng mga takot na ito na aming buhay. Panginoon, ang Banal na Espiritu ang siyang maggagabay sa amin sa tamang pamantayan at panuntunan ng aming pamumuhay sa mundong ito. Salamat sa iyo, O Diyos. Ano man po mga kapatid na inyong daladalahin sa buhay, ibigay na natin sa Panginoon. At lagi po natin sasambitin ang kanyang kapurihan, ating pasasalamat. Muli pa sabi ng Biblia, be anxious for nothing, but in everything, with thanksgiving, let your supplication be made known to God. So mga kapatid, ano man po mga kabigatan ninyo sa buhay, pwede po nating sabihin sa Panginoon with thanksgiving. In advance, pasalamatan na po natin siya. Panginoon, ngayon pa lang, nagpapasalamat na po kami dahil alam namin, Panginoon,
binigyan mo na ng tugon ang bawat kahilingan ng iyong mga anak. Dahil mahal na mahal niyo po kami. At ayaw niyo po kami nag-aalala sa buhay. Salamat, Panginoon. Dahil hindi lamang po aming mga espiritu ang malulusog. Gayon din, Panginoon, ang aming kaluluwa. At gayon din, Panginoon, ang aming mga katawan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, mahal na Panginoon Jesus. At maraming salamat din, Banal na Espiritu, for giving us this revelation na siyang nagbibigay sa amin ng kalayaan, ng kagalakan at kapahingahan at kapayapaan. Kaya naman, sa iyo lamang po, O Diyos, ang mataas sa papuri at pasasalamat at pagsamba sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. At po tayo magsabi ng Amen. Amen. Maraming salamat po for joining us. See you next Sunday. Stay blessed. Amen. Nakakaupo na po tayo. Amen! Thank you, Lord, sa panibagong revelation na nakuha namin today. Naku, napakarami kong natutunan. Ikaw ba? Let us know in the chat box kung ano yung mga favorite takeaways mo, ano yung mga nagrema sa'yo from our message for today. Now, let us continue to honor and worship our Lord Jesus Christ by giving our tithes and love offering. But before that, let me remind you guys na ang inyong tithes ay para sa inyong home church. Pero kung kayo ay bago and you considered Solution Grace Church as your home church, here are the ways on how you can give your tithes and love offering. You can see it here on the screen on how you can give. Pwede nyo kunin ang aming account number, or kung nasa labas kayo ng Pilipinas, pwede nyo i-scan ang QR code ng aming bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we give our tithes and offering to the Lord, let me pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessings and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Emma, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.